Sa pagdating ng BRP Ramon Alcaraz, dalawa na ang makabagong barko ng Philippine Navy na magpapatrolya sa ating karagatan. Binigyan po ng pagkakataon ng inyong lingkod na masilip ang loob ng sister ship ng BRP Ramon Alcaraz na BRP Gregorio del Pilar. Narito ang aking report. Sa habang 378 feet ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Gregorio del Pilar ang isa sa pinakamalaking barko ngayon sa Philippine Navy. Ilang buwan pa lang ito naglalayag, napasabak na ito sa pagpapatrolya sa pinag-aagawang Panatag Shoal sa Zambales. Ang mga tauhan ng Del Pilar ang nanita at nagtangkang umaresto noon sa mga mangingisdang Chino na iligal na kumuha ng mga pating, taklobo at iba pang lamang dagat sa lugar. Ang paninita nauwi sa ilang buwang standoff sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang dating US Naval Base sa Subic ang nagsisilbing tahanan ngayon ng BRP Del Pilar. Mula sa Subic, naglayag kami patungong karagatan ng Bulinaw sa Pangasinan para salubungin ang kararating na Ramon Alcaraz. Sa normal na paglalayag, karaniwang nasa humigit kumulang 100 katao ang laman ng Del Pilar. At tuwing may pagkakataon, nagsasanay ang mga tauhan nito sa lahat ng klase ng emergency. Mula sa kunwari pag-atake, hanggang sa sunog sa loob ng barko. All stations reported man and ready. Suot ang kanilang flash guard na panlaban sa kaling magkasunog. Kanya-kanyang pwesto ang mga tauhan ng BRP Del Pilar. Ang mga 50 caliber machine gun, minanduhan. Ang main gun ng barko, hinanda rin para paputukin. Mamahali ng bala ng main gun ng Del Pilar, kaya bihira lang itong paputukin. Sa video ito ng Philippine Navy, kita ang kakayahan ng kanyo ng Del Pilar na kayang mag-lock sa isang tumatakbong target kahit ilang kilometro pa ang layo nito. Ilang putok pa lang, lubog na ang target nito. Sa mahigit 100 crew opisyal ng barko, isang babae ang damage control officer ng Del Pilar, ang top-notcher ng 2007 Philippine Military Academy na si Lieutenant Junior Grade Adreli Mojica. This is the DCA of the Damage Control Central. I'm assuming all damage control efforts. Hindi biro ang maging isang sundalo, lalong hindi biro ang maging isang opisyal ng Philippine Navy at isang babae na tulad ni Lieutenant Junior Grade Mojica. Kailangan mong matulog sa isang mainit na lugar, makipag-share among your comrades na mga lalaki sa restroom, kailangan mong pumila, kailangan mong maghintay. Alam mo naman yung mga kababaihan, medyo meron tayong mga pangangailangan na hindi katulad ng sa mga lalaki. Pero sa Del Pilar, mas maayos na raw ang kanyang sitwasyon. Dalawa lang silang babae sa barkong ito at kapwa sila opisyal. Pero sa Alcaraz, mas marami na raw ang kanyang kabaro. Kung hindi ako nagkakamali, meron silang mga babaeng sundalo, which is hindi pa siya usual sa mga barko nating Navy. Meron na rin sila mga enlisted personnel na mga babae. So mas pabor siya for the females na maging assigned sa ganitong klase ng barko. Ito yung typical na itsura nitong loob nitong BRP Gregorio del Pilar. Masisikip yung mga pasilyo at matatarik itong mga hagdan. Pero bagamat medyo luma na itong barkong ito, may tuturing pa rin itong isa sa pinaka-komportabling barko sa fleet ng Philippine Navy. Ang barkong ito ay kaya mag-accommodate ng hanggang 160 na katao. Air condition ito at lahat ng mga 160 na katao ay may sariling mga kwarto. Tulad nitong naging aming pansamantalang tirahan ito nakalang 2 araw. Kaya pasukin natin. Yung kwartong ito ay pang-apatan. Yan, may mga cabinet, pwedeng lagyan ng mga gamit, at may sariling CR sa dulo. Ayon sa kapitan ng barko, mahalagang kahit papaano ay komportable ang kanilang mga sundalo na kadalasan, dagat lang ang nakikita sa kanilang misyon. Importante yun, Rafi, kasi pagka nag-watch ka, dapat at most talagang mataas na standard. Dapat physically, mentally alert ka lagi. Lalong-lalo na kung prolonged missions, tapos pagod ka, puyat ka, it will affect the safety of the ship. Sa pagdating ng Alcaraz, may makakatuwang na ang Del Pilar sa pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng bansa. Tuwing pumapalaot, pati dumano ng mga opisyal at tauhan ng barko, malaki ang kanilang responsibilidad. You should be prepared for the worst. Merong concern, yes, but we have learned to live with that. Meron din naman tayong sinusunod na rules of engagement, may mga protocol naman tayo, hindi naman tayo basta-basta mag-decide lang kung anong action without clearing it from a competent authority.